Shalom. Shalom Alaikum. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw. Our Catholic Daily Gospel reading for today is taken from Luke chapter 12 verses 13 to 21. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do, for I do not have space to store my harvest?" And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool! This night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for the one who stores up treasures for himself, but is not rich in what matters to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Try natin basahin sa Pilipino, sa Tagalog. 13 to 21. Okay. Sinabi dito sa 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang aking bahagi, ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagahati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, abagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Verse 21, "Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos."
Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, yan mga kapatid. Ang pinag-uusapan patungkol sa mana, may lumapit sa Panginoon na gusto ay sabihin sa kanyang kapatid na tiyan siya ng mana. So, most possibly, itong magkapatid na ito ay namatay na ang kanilang magulang at baka panganay ito. Natural ang panganay ang magiging kasunod na magiging tagapamahala ng pamilya. So, maaring yung tatay ay biglang namatay or walang ginawang last will and testament. At makikita natin ditong sitwasyon na ito that even until today, because of this mana or because of this inheritance, ang mga magkakapatid ay mag-aaway-away for the sake of this mana, of this inheritance. So, parang hindi na isalang-alang yung relationships ng magkakapatid basta for the sake of mana. Diba? Merong mga ganun. Na kung minsan nga kahit sa atin sa kasalukuyan, yung may mga magkakapatid na kapag nakaburol yung kanilang mga magulang, may mga taong magbibigay ng abuloy ay pinag-aawayan pati ang abuloy. So, ganon ka saklap mga kapatid. Especially kung ang mga magulang ay hindi naman talaga pinalaki ang kanilang mga anak sa aral ng Panginoon, sa aral ng banal na kasulatan. Diba? If the parents failed to teach their children, ay talagang magkakaproblema balang araw. So itong attitude na ito na pag-away-away for the sake of mana, hindi na yon isaalang-alang yung relationship, yung pagiging magkakapatid. Something wrong, something is lacking with the relationships of the siblings or the brothers and sisters. So, yun ang problema. Kaya, nagsaysay ang Panginoon ng isang talinghaga na may isang mayaman na namumroblema sa dami ng kanyang kayamanan kung saan niya ilalagay. So kung titingnan natin yung parable, mga kapatid, ang mayaman dito ay ang sarili na lang ang kinakausap. So kinakausap niya yung sarili niya. So most possibly kasi wala na siyang tiwala din sa ibang tao. Diba? So, nakikita natin yung parable na kinuwento ng Panginoon, kinakausap ng mayaman yung kanyang sarili. Wala na rin siyang tiwala sa kanyang kapwa. Yun yung pinaka malinaw na nakikita natin. Kasi kung may tiwala siya sa kanyang kapwa, dapat mayroon siyang kinakausap. Sarili niya lang kinakausap niya. Take note, tingnan natin mga kapatid. At pagkatapos ay verse 16, 12, Luke chapter 12 verse 16. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili. Yan. Sarili niya na lang yung kinakausap niya, mga kapatid. Okay. Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain kong aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Verse 19.
At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Then, verse 29, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay, kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sa English translation, but poor in the matters of God. Ibig sabihin, salat siya or dukha siya sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Ibig sabihin, you are rich materially, but you are poor spiritually. Yun ang ibig sabihin. So, anong sabi niya? Marami na siyang ani. Mag-ano na lang siya? Thank you. Paroroy, thank you, Paroroy. Mag-ano siya ng ani niya? Malaki na yung ani niya. Ano sabi niya? Rest, eat, and be merry. Diba? Yun nga palagi natin na ulit-ulit at lagi natin itong napapansin. Lagi natin itong napapansin sa mga jersey ng mga motorist, mga motorriders. Eat, sleep, ride, repeat. Yan, paulit-ulit na cycle ng buhay. Doon nag-i-evolve ang buhay. So, makikita natin dito sa mayaman na sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang sarili, kasi kausap niya lang yung sarili niya, wala siyang nabanggit to help other people. Wala siyang nabanggit na magbahagi para sa ibang mga tao. Para lang talaga sa kanyang sarili. Para lang talaga sa kanyang sarili. So sabi ng Panginoon sa kanya na hangal sa gabing ito ay babuian ka ng buhay, kanino mapupunta ang iyong mga ari-arian. So diba? Ibig sabihin, hindi ko muna we have everything, hindi ko muna marami tayong mga ari-arian, hindi ko muna taglay-taglay mo ang lahat ng kayamanan. Ngunit sinasabi dito sa banal na kasulatan, dito sa Luke chapter 6 na, though you are rich, but you are poor when it comes to the matters of God. Na ibig sabihin, pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos ay dukha ka. Diba? Kasi ang pagiging mapalad, ang tinawag ng Panginoon na mapalad ay yaong mga dukha. Blessed are the poor in spirit, doon sa Matthew chapter 5 sa Beatitude. Hindi niya sinabi doon, mapalad ang mga taong mayayaman. Mapalad ang mga taong malaki ang ari-arian. Pero ang kinommend ng Panginoon doon, ang tinawag niya na mapalad doon sa Matthew chapter 5 ay hindi kasali yung mga mayayaman. Hindi sila kasali sa mga mapapalad. Actually, yung ibig sabihin ng mapapalad sa other na synonym niya yung ang ibang kahulugan ng mapapalad ay happy. Happy are those. So kapag blessed ka pala, ay masaya ka. At ang blessing na ito ay galing sa blesser, which is ang Diyos. So ang pagiging masaya pala, hindi lang dun kapag marami kang kayamanan. Kundi ang pagiging masaya is yung mga taong nasa standard ng Panginoon na mga mapapalad. Yung sinasabi sa inyo, Matthew chapter 5, di ba? So, try to imagine na sa kanyang pagyaman, he never mentioned to share to others. Di ba?
Balikan niyo yung Luke chapter 12. Sa kanyang pagyaman, he never mentioned to share to others. Now I can rest, eat, sleep, and be merry. Di ba? So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Okay. Basahin natin Matthew chapter 5. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of God. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Thus they persecuted the prophets who were before you. So, Joanna Tonala, Joanna. Ay, like ko lang po ako, Sister Joanna Tanola. Yan, you have. So mga kapatid, yun mga kapatid, na hindi kasali yung mga, sorry to say, na hindi kasali doon yung mga mayayaman na tinawag ng Panginoon na mapapalad. Ayun nga sabi ko sa inyo na ang isang kahulugan or isang salita ng mapapalad ay happy. Kasi makikita naman natin, hindi naman lahat ng mga mayayaman ay masaya, mga kapatid. Kasi ang most of the time, kung saan marami kang kayamanan, ay good morning po, Sister Amy. Amy Victoria. Okay. Hindi pa ako pare. Of course, sabi ito, bukod hindi ako mayaman. Hindi naman against the Lord na yayaman tayo, pero ano ba yung purpose? Kasi makikita natin dito sa Ebanghelyo na itong mayaman na ito ay wala siyang binanggit man lang na thank you for these blessings from the Lord. I can share it to others. Di ba? Nung nakalipas na araw, ang Ebanghelyo ay sinabi na napakahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Di ba? So yung previous na gospel, dun sa Luke chapter 18. So, mahirap lang. Hindi naman sinabing hindi. Di ba? So yung si Lazaro at ang mayaman, bakit napunta ang ang mayaman sa Hades? Bakit napunta ang mayaman sa Hades? Hindi dahilan sa mayaman siya, mga kapatid, kung titingnan natin sa Luke chapter 16. Hindi naman dahilan sa mayaman yung mayaman napunta siya sa Hades. Kung titingnan natin yung Luke chapter 16, makikita natin doon na despite of his richness, ay hindi man lang niya tinulungan si Lazarus. Si Lazarus, kumakain lamang doon sa mga nahuhulog or pagpag or tawag nito, leftover niya. Then dinindilaan si Lazarus ng mga aso kaya siya namatay. At hindi man lang binanggit doon na tinulungan silang mayaman. So pagpunta ng mayaman, hindi sinabi doon sa Luke chapter 16 na itong mayaman napunta sa langit dahilan sa kanyang kayamanan. But because he lacks or nagkulang siya, magbahagi or mag-extend ng kanyang kamay sa kanyang kapwa. Okay.
Luke chapter 16 verses 19 to 31, yung si Lazarus, di ba? So, ibig sabihin, God is not against those who are rich. Pero ang against sa Panginoon is yung greed. Yung greed, kasakiman. One of the 7 capital sins. Greed. Di ba ang sabi dito sa English? Balikan natin, Luke chapter 12. Okay. Okay. Verse 15, Luke chapter 12, verse 15. Then he said to the crowd, take care to guard against all greed. Yan, to guard against all greed. Greed, pag sinabi greed, sakim. One of the 7 capital sins. Sakim, yung tinatawag ng sakim. Gusto natin, atin ang lahat. Di ba? The rich man here is not talking about others. Himself, he talks to himself and for himself only. Ang pinag-uusapan kasi dito, kung bakit kinuwento ng Panginoon itong parable na ito, it's because about sharing. Kasi yung isang kapatid nagreklamo sa Panginoon na pagsabihan ng kanyang kapatid to share the inheritance. So maybe, itong kapatid na ito, itong panganay na ito, isakim. Sasabihin niya, ako ang panganay. Ako ang masusunod. Yeah? Because of this greed. Because of this greed, ay bahala masira yung relationship. Di ba? Because of this greed. So, take care. Ang sabi, verse 15, ulitin natin. Then he said to the crowd, take care to guard against all greed. Magbantay against doon sa kasakiman. Kasi because of this kasakiman, people will tend to kill each other. People, yung mga magkakapatid nag-aaway. Papatayan for the sake of inheritance. Kaya kawawa. Kaya kung ang magkapatid, halimbawa, kaya yung inheritance nila, actually, may inheritance na pupunta sa wala. Kasi halimbawa, isang 2, o 3 hektarya yung lupa. 10 yung mga kakapatid. Try to imagine kung hati-hatiin yan. Di ba? Mawala siya later on kasi yung iba, yung namanan nila na yon is later ibibenta yon. Hanggang sa maubos totally yung kanilang ari-arian. So instead na meron pa silang memory sa kanilang magulang ay mawala totally. Meron akong alam dati na ang ginagawa nila is parang every year or every cropping, iba-iba yung mamamahala kapag maliit lang yung lupa. And then kung ilan na sila magkakapatid. So, then, para lahat sila ay makinabang doon sa para mapanatili lang yung lupa. Hindi nila hinahati-hati yung lupa. Kasi kung hati-hatiin mo, hindi lalong maglumiit, then later, talagang mawala. Or, tulungan sila, then hati-hati sila sa ani. Merong mga ganong magkakapatid. But there are magkakapatid na talagang because of inheritance ay nag-aaway at nagpapatayan. So, sabi ng Panginoon, Luke chapter 12, verse 15 to take care and to guard against all greed. At sinasabi ko nga sa inyo, ang Biblia, hindi kinukondem ang mayaman because of their richness, of their riches, but because of their greed.
So, kung yayaman ka balang araw, yes, go ahead. Pero ano ba yung pinaka-purpose ng kayamanan mo? Diba? Ano ba yung layunin? For what reason? Si Ramsey, kung naalala nyo si Ramsey, yung sikat na Hill Kitchen Fire, sikat Frances yata yun. Or taga London ba yun? Parang London siya. Yung sikat na host sa kitchen, si Ramsey. Gordon Ramsay, yan. Si Gordon Ramsay. Alam niyo ba na hindi niya pinamanahan ang kanyang mga anak ng kanyang ari-arian? Ang purpose niya naman is iba. Kasi sinasabi niya, they need to strive for their own. Kasi nga naman kung minsan kapag ang mga anak ay alam nilang may mamanahin sila, is magiging easy-gulaki sila sa kanilang buhay. Tamad sa pag-aaral, tamad magsikap, kasi alam nila na meron silang mamamana. So yun ang ginawa ni Gordon Ramsay. Hindi niya pinamanahan ang kanyang mga anak. So ang reason niya is it's not about greed, but it's about motivation dun sa kanyang mga anak for them to strive of their own. Yan, kung minsan, kaya tingnan nyo ako minsan. Tingnan nyo ako minsan mga kapatid. Maraming pera na ang kanilang mga anak ay hindi masyado or tamad na nag-aaral. Tamad mag-aaral. Kasi alam nila meron silang inaasahan. Yan. So, hindi sinabi ng Panginoon dito, ulitin natin, hindi sinabi dito, take care not to be rich. Hindi sinabi ng Panginoon, Luke chapter 12, verse 15, then he said to the crowd, take care or to guard against being rich. Hindi niya sinabi ng gano'n, take care to guard against all greed. Yun yung pinagbabantayan or pinapaingatan sa atin ng Panginoon. Hindi dahilan sa mayaman tayo. Kundi kung mayaman ka, are you greed? Are you a greed person? Or are you a generous person? Yan. And then, ito nga, ang sabi ng mayaman, nag-ipon silang mayaman, ng kayamanan niya para sa kanyang sarili. Then, and he said, this is what I shall do. I shall tear down any barns and build larger ones. There I shall store all my grains and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry. Yan. Marami ang ganyan yung kaisipan. Na it seems para bagang walang katapusan ng buhay. Para bagang hawak niya ang kanyang buhay. Para bagang siya yung nagmamay-ari ng kanyang buhay. May mga mentality na ganito ngayon mga kapatid. And the Lord is reminding us, sabi niya, but God said to him, you fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have preferred, to whom will they belong? So, ibig sabihin, hindi kumumayaman ka. Okay na. Ano sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 26, mga kapatid, related dito sa topic na ito, dito sa discussion na ito. Dito sa Matthew chapter 16 verse 26, ano sabi?
What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Okay? Or what can one give in exchange for his life? Diba? So ano raw ang mapapala ng tao? Makamtan naman niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ang sabi rito, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? So you see, yun yung sinasabi ng Panginoon na you are rich materially or financially, but you are poor when it comes to matters of God. So wala daw. At dito sa Ebanghelyo nito sa Luke chapter 12 verse 13 to 21, makikita natin ito na isang kayabangan yun, mga kapatid. Isang kayabangan yun kasi anong gagawin ko? Sisirain ko yung aking barn, yung aking warehouse at magpapatayo ako ng malaki. So hindi po magas na parang hindi ka na mag-worry, dami ka nang naipon. Sabi rito. Verse 17, anong gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Gigain kong aking kamalig at magtatayo ako ng lalong malaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahingan na lang ako. Kakain at iinom at magsasaya. So isang uri daw po ito ng kayabangan, mga kapatid. Bakit? Ito, hanapin natin dito sa kay Santiago, sa kay James. Nasabi dito sa James, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo sa James, hanapin natin yung sinasabi doon. Okay? Hanapin natin sa dahil mga kapatid. So, okay, dito sa Santiago chapter 4 verse 15 to 17, mga kapatid. Huwag magmalaki. Okay, verse 13 to 17. Pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi ngayon o bukas, yan mga kapatid ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at 1 taon kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki. Verse 14, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito, verse 15, ito ang dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Verse 16, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. So palalo na, kasi marami na siyang kayaman, parang sure na siya na bukas buhay pa siya. Gaya nga ang sabi ng Panginoon, hangal, sa gabing ito babawian ka ng buhay, kanino mapupunta ang iyong mga ari-arian?
So, isang uri ng pagmamalaki yun. Good morning po, Brother Jun. Isang uri ng pagmamalaki. Kataasan ng loob, di ba? Kanina, ang sinabi ng Panginoon, pride at yung yung greed, and then ikalawa is pride. Kataasan ng kalooban. It seems na para bagang sure na siya sa kanyang buhay. Let us remember, mga kapatid, our life is not, hindi natin hawak, is not in our hands. Ang buhay natin ay sa Diyos. Ang sinasabi sa 1 Samuel chapter 2. Sa aklat ni Samuel sa 1 Samuel chapter 2, basahin natin, mga kapatid. Ang prayer dito ni sabi niya, Okay. Kaya nga may kanta na, our life is in your hand. Yan, may kanta na gano'n, mga kapatid. Ang buhay namin. Okay. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Okay. Walang maaaring magmalaki sa inyo, Yahweh. Yan. Walang maaaring magmamalaki sa inyo, Yahweh. So, hindi mo pwede ipagmamalaki yung kayamanan mo. Hindi mo pwede ipagmalaki yung kasikatan mo. Hindi mo pwede ipagmalaki yung kagandahan mo. Chavez Edil. Good morning, bro. Pero hindi po ako pare. Okay. Walang maaring mayabang sa inyo, Yahweh. Walang maaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. You see? And then verse 6, sabi dito ng 1 Samuel chapter 2 verse 6, kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maari ring buhayin. Maari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maari ring ibaba o itaas. Mapadadakila mo ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. So you see, bigat na mga pananalita, mga kapatid. Walang verse 3, 1 Samuel chapter 2 verse 3, walang maaring magmayabang sa inyo, O Yahweh. Walang maaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. So you see, mga kapatid. So hindi ibig sabihin, hindi natin pwede ipagmalaki yung kayamanan natin. Hindi natin pwede ipagmalaki na maganda ka ngayon, marami, sikat ka ngayon. Because in an instance, God can take it from you. Kaya nga, hindi dapat tayo magmalaki. So yung pinapakita sa Ebanghelyo ay isang uri ng pagmamayak. Ang kasalanan niya ay hindi lang pagiging greed, sakim, at isang uri ng kayabangan. Isang uri ng pagmamalaki. Kasi yun yung binanggit natin doon sa James chapter 4. Balikan natin, mga kapatid. Okay. So James chapter 4 verse 13, para i-remind natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. Hindi natin pwede panghawakan. Hindi natin pwede panghawakan, mayaman tayo. We are secured enough. Hindi natin dapat isaloob yung mga ganung mga bagay. Because in an instance, God can take it from us, especially our lives. Kasi ang buhay natin, hindi natin hawak, kundi hawak ng Diyos. So James chapter 4 verse 13. Ulitin natin.
pakinggan ninyo kayong nagsasabing ngayon o bukas. Yan. Kasi ito yung sinasabi ng mayaman, di ba? Sinakausap niya yung sarili niya. Sabi niya, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Verse 14, hindi ninyo alam ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Verse 15, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. So you see, kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina rin at the same time is God is not against sa mga mayayaman. Kita naman natin ang Ebanghelyo. God is against those who are greed and boastful and arrogant and a person who is full of pride, na para bagang kumumayaman na siya, parang it seems for them na parang wala nang bukas. It seems for them na invincible sila, hindi sila mamamatay. They forget na ang buhay pala natin ay hawak ng Diyos at wala tayong maaring ipagmalaki. Yung good morning po, Father. Sorry po, brother, kapatid lang, mama. Pareho tayong laiko. I am just a lay like you. So, di ba? So, isang uri ng pagmamalaki yun, mga kapatid. Na every time pala na meron tayong gagawin, kung luluubin ng Panginoon. Kung luluubin ng Panginoon na hahaba pang buhay ko, I will enjoy life. I will enjoy life through this favor or through these riches God has given me. Kung luluubin ng Panginoon, dahil nandito sa pagpapala na ito na ibinigay niya sa akin, ay makakapunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan. Kung luluubin ng Panginoon, ay makakapunta ako sa ibang lugar because of these riches or because of these favors God has given me. Mga kapatid, so, yun yung isa-alang-alang natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay hindi nakabatay sa kung ano ang meron tayo o anong kayamanan meron tayo. As a matter of fact, ang kayamanan actually, of course, magkakaroon ka ng kasayahan. Kapag may pera ka, makabili ka ng gusto mo. Pero, the more na marami kang pera, the more na marami kang hinahangad, at the more na marami kang lalo mo pang gusto mo pa. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, Elizabeth Konya, sorry po Elizabeth, I am alike ko lang po, hindi pa ako pare. So, ibig sabihin, mga kapatid, na ay, sige po, God bless po, Sister Amy, may God bless you po. Okay, thank you. Piyesta nyo ka nung Friday, October 18, tama, ano pala, ano yun, yung canonization ni Saint Lawrence Ruiz of Manila. Okay. So, yun yung mga kapatid, na hindi natin pwede ipagmalaki. Dapat kung yayaman man tayo, is laging kasama ang Panginoon. Hindi siya hiwalay. Ano ba? Hindi siya hiwalay. Huwag nating ipagmalaki na kung we have everything ay para bagang wala ng katapusan yung ating buhay. Dapat i-recognize natin
that all these things comes from God. Hindi natin pwede pagmalaki yun. At therefore, kung nare-recognize mo na ito'y galing sa Panginoon, we need to share. Kasi ang sabi ng Panginoon, take out any form of greed, kasakiman. Hindi niya naman sinabi na kayamanan. Kung mayaman ka na hindi ka naman greed, it's okay. Diba? Oh. So yun mga kapatid, God is not against sa mga mayayaman. Pero yung against siya dun sa greed at kayabangan at kataasan ng loob. Huwag nating sabihin na kung mayaman na tayo, parang it seems nating wala nang bukas. Wala nang, parang okay na, secured na ako. Our lives, ang security ng buhay natin is not on our riches, mga kapatid. Kahit pa may insurance ka, hindi, ang security natin is not on our riches. Diba? Lagi natin iisipin na our life is in the hand of God. Para hindi tayo magmalaki. So, ang Ebanghelyo ngayon, sa araw na ito, Luke chapter 12, verses 13 to 21, ay nagpaalaala sa atin na hindi dapat tayo maging ganid, sakim, at mapagmataas. At alalahanin natin na ang buhay natin ay wala sa kayamanan. Kasi kung totoo na ang buhay natin sa kayamanan ay nasa kayamanan, bakit yung mga mayayaman ay walang kasiguruhan? Bakit? Takot din sila. Di ba, titira sila sa isang village na may mga security. Pero, nasa village na sila, pero kapag pumunta ka doon, ang tataas pa rin ang kanilang bakod. And then yung kanilang bakod, kung makaakyat mo yung bakod, may kuryente sa taas. Makukuryente ka. Ibig sabihin, hindi sila feel na secured sila despite na nakatira sa isang village na may mga security. Nagbabayad sila ng monthly na security. Ang HOA payment nila, ang dami nilang binabayaran sa village para ka na rin nangungupahan. Tapos, nasa village sila, mataas yung gate. Kapag maakyat mo yun, tapos di ba may gate, yung gate nila, meron pang bakal na kapag umakyat ka, isasabit. Meron pang ibang gate, kapag makaakyat mo yun, meron pang barbed wire na kapag mahawakan mo yun, makukuryente ka. Kung makalusot ka naman dun sa loob, merong mga malalaking aso. At kapag makalusot ka naman sa malalaking aso, merong baril yung may-ari. So, ibig sabihin, they are not feel secured because they are rich, mga kapatid. Kasi ang security na, ang tunay na katiyakan ng buhay natin, ang tunay na kaligtasan ng buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Not on our riches, not on our possessions, not on what we have in our lives, mga kapatid. Yun ang katotohanan. So, si Clara daw, batiin nyo naman. Clara, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Clara. Yan, batiin nyo naman. Sendan nyo ng Gcash. Okay. So yun mga kapatid. The Lord is reminding us today not to be greedy, to be boastful, and then to be arrogant, and then na alalahanin natin na
at kilalanin natin na ang lahat ng ito ay nagmula sa Panginoon at hindi dahilan lang sa effort natin. God enable us na ma-acquire natin ito. Yet, we cannot claim na it is because only of our effort. Yan, mga kapatid. Sabi dito, lastly, maybe dito tayo magtatapos. Okay. So, 1 Chronicle chapter 29, ang sabi rito, ito paborito ko rin to na yung kayamanan natin, kilalanin natin na hindi ito dahilan sa magaling tayo dumiskarte sa buhay. Hindi dahilan ito'y masipag tayo. Hindi dahilan sa pinagsikapan natin ito ng gusto, mga kapatid. But it is because of God's goodness and mercy to us. Kaya nga itong sinasabi dito ni King David sa 1 Chronicle chapter 29 verse 15. Sabi niya, "But who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely?" So, sabi niya, "For everything is from you, and we only give you what we have from you." So you see, na yung kayamanan at mga handog nila na ibinibigay sa Diyos, actually, kinoconsider na nila na hindi bigay, kundi binabalik lamang nila sa Panginoon kasi ang lahat ng yaon ay galing sa Panginoon. So that is why, hindi natin pwede ipagmalaki, hindi natin pwede sabihin, galing ko talaga dumiskarte kasi. Ang sipag ko kasi, talagang nag-aral kasi ako ng gusto, talagang araw, ang gabi ay ginagawa kong araw. Just to have all these things. Diba? Kayabangan yun. Na para bagang, it is only by your effort, it is only by your strength, hindi kasama si Lord. Kaya ka nagtagumpay. Then, ang sabi ng Panginoon, hangal sa gabing ito, babawian ka ng iyong buhay, kanino mapupunta ang iyong ari-arian. Okay, so that is by now, mga kapatid. Shalom, maraming salamat po sa mga nag-like, sa nag-share, mga nag-comments, at sa mga nag-send ng gifts. At maraming salamat din sa nag-tap ng screen. Or kahit yung hindi man nag-tap ng screen yet they considered to listen to us, pakinakinggan tayo. So yan mga kapatid, dito na lang. Muli ulitin ko, pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo ngayon na huwag tayo magmalaki, huwag tayo maging sakim, at alalahanin natin na ang buhay natin ay hindi sa laki ng kayamanan, at alalahanin natin na ang buhay natin ay hindi natin hawak, bagkos ito'y hawak ng Panginoon. So, shalom, maraming salamat po, Brother John Solomon, Solomon Troy yung Kuya John namin, Joseph John, then maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at nakinig sa atin. So that is by now, may God bless us all and keep us safe and sound sa araw na ito, kasama ng ating mga mahal sa buhay. May the Lord seal it with His most precious blood, ang ating mga nabahagi ng pag-usapan sa ating mga puso at isipan, upang sa gayon ay manatili itong sa ating puso at lalago, tutubo at mamumunga sa ating buhay. In Jesus' name, amen. So signing off, my dear brothers and sisters.